Hello, good morning, good morning, good morning po sa lahat ng aking mga followers, silent viewers. Good morning po sa lahat ng nanood ngayon. Ito po ang ating i-vlog ngayon ay tungkol po sa mutya ng kalikasan. Pero bago ko sisimulan ng aking kwentong ito ay huwag makalimot na ipindot ninyo ang bell button, mag-subscribe, mag-like at mag-share para palagi din po kayo maka-update sa susunod kong mga videos dito sa aking YouTube channel. At maraming salamat po sa lahat ng nakapag-subscribe at nakapagsubaybay sa aking channel. Maraming salamat po sa inyong lahat dahil hanggang ngayon ay nanatili pa rin kayo naghahantay sa aking mga bagong mga upload na mga videos. Ngayon po ating sisimulan ang kwentong ito kung ano ang aking hinahawakan at paano ko ito nakukuha. Ito po ay isang itlog ng manok na ihalas. Kung tawagin ay manok na wild chicken na karamihan po yan makikita sa kagubatan at wala pong taong nag-aaruga niyan. Kaya tinatawag siya na wild chicken. Kaya nabubuhay lang po yan siya kahit na walang nag-aalagang tao. Kaya tinatawag siya na wild chicken. Kaya ito po ang kanilang mutya na aking natuklasan na sa aking paghahunting ng mga mutya doon sa kabundukan, at meron akong natuklasan na napakaraming manok na ihalas o wild chicken na aking na-encounter doon sa kabundukan. Kaya ang ginawa ko, naghahunting ako ng mga birtod nila at hinahanap ko po ang kanilang mga pugaran o yung kanilang iniitlogan para makita ko po ang kanilang mga sikreto sa kanilang pag-iitlog. Dahil nga ang kanilang mga itlog, kapag makakita ka ng manok na ihalas na itlog, karamihan po yan ay nagiging bato kapag sila po ay namimigay. Mas lalo na kapag sila mismo ang nagpaparamdam sa atin na magpapakita. Kaya hindi tayo binigo dahil kahapon, araw ng Biyernes kahapon, at hindi tayo binigo dahil nga pagpunta ko doon sa kabundukan, meron akong nakikitang itlog na nagiging bato po siya. Kaya ito po ang aking nakukuha sa aking paghahunting kahapon. At ito po ay 5 piraso sila, at sa 5 piraso po ay sa isang pugaran o initlugan ng manok ihalas o wild chicken ay meron po yan siyang isang birtod na natiling bato. Kaya pagkuha ko sa 5 piraso, merong 1 piraso na mabibigat at siya po ay nagiging bato. Kaya para confirm talaga siya ay nagiging bato, bago ko kinuha, binalot ko agad ng itim na tela para madala ko po dito sa amin. At pagkabukas, araw ngayon ng Sabado, double check ko talaga kung siya po ay legit na nagiging bato po talaga siya. Ay ngayon po na-vlog ko na dahil siya po ay legit na nagiging bato po ang kanilang itlog. Kaya napakagandang gamitin ito sa pampaswerte at pamproteksyon. Ang nagdadala ng swerte nito dahil nga po siya ay manok, at ang manok ay sa spiritual, napakalakas po yan siya sa negosyo. Napakalakas sa pampaswerte dahil ang manok, walang umaayaw sa manok dahil lahat po ang tao na kumakain ng manok. Kaya maganda ito sa pampaswerte. At sa proteksyon naman ay ang manok ay nagiging bato, hindi na mabiyak, hindi na makita ang kanilang mga sisiw dahil nga nagiging bato, ay maaari po ito siyang tagulilong, hindi na makita, taguliwas, panipas, pangubol, pangasam, pangayay. Yan po ang gamit nito sa proteksyon. Kaya ang swerte, bilog, pira ang bilog, sign o piso. Kaya napakagandang gamiting agimat ang bato na itlog ng manok na ihalas. Ayun po ang aking masasabi na walang labis, walang kulang sa aking pag-explain kung ano ba ang mga gamit sa mutya na bawat aking nakikita. Ayan, kung titingnan yung mabuti po ang itlog, ay ang kulay po ng itlog ay dirty white, at marami po siyang mga kulay-kulay dahil nga yan po ay sa kanila po yung iti ng manok po yan, dahil nga kung saan sila nangingitlog ay doon rin sila nangingiti o nagtatae yung mga manok. Kaya hindi maiwasan na ang kanilang pugaran o kanilang iniitlogan ay matataihan o maitihan ng kanilang may-ari. Kaya yan po ang aking masasabi. Kaya napakaswerte po ang sinong mapalad na
makakuha sa itlog na ito dahil ang itlog na ito ay bihira lang makikita, mas lalo na kapag bato po ang pag-usapan, dahil ang mga bato na legit na nagiging itlog at yan po ay napakabisa po yan sa pampaswerte at pamproteksyon. Kaya napakaswerte po natin dahil binibigyan naman tayo ng inang kalikasan na galing sa kagubatan na hindi natin sinadyang kinuha, hindi rin natin sinadyang nakita, kundi nagpaparamdam. At yun, dahil nga malakas po yung aura natin sa mga gabay ng kalikasan na nagmamay-ari, kaya ito po ay meron tayong binigay na mutya o itlog ng wild chicken. Ayan po, napakaganda. Kung titingnan nyo, maliit lang po yan pero malaki tingnan dahil nga nilapitan ko lang sa video para maklaro ninyo kung ano ang itsura sa kanyang itlog. Ayan po, bato na po yan. Oh. Bato na po yan. Bato na po yan. Kaya bihira lang makakita ang tao na bato na nagiging itlog, mas lalo na kapag nandyan mismo sa kanilang iniitlogan. Ayan po, kung nagtataka kayo kung anong itsura niyan, anong kulay, yan po ay mga tae ng mga manok yan na kanilang tinataihan. Ayan, napakaliit lang po yan. Ang haba niya ay 1.5 yan, 1.5. Ayan, kasi yan kapag ganyan, 1 yan hanggang sa guhit, 1 kalahati lang yung kanyang guhit. Kung sumubra man o magdos man, konting diferensya para magdos ang haba. Tapos yung lapad niya ay 1 lang. Yan, 1 lang yung haba. Yan, ang haba niya 1. Merong sobra, konti lang. Ayan po. Kaya napakaganda pong gamitin sa agimat or anting-anting ang itong klaseng mutya. Palutin mo lang ito ng itim na tila. Pwede sa puti, pwede green, pwede sa pula, pwede itim, green, pula. Yan, pwede po yan siya gamitin. Depende po sa gabay at yung kursunada ninyo, sa hilig ninyong kulay, kung ano ang iyong spiritual na iyong healing kapag ikaw ay nagkakaroon ng ganitong klaseng mutya. Dahil lahat po tayo, iba-iba ang gabay, iba-iba ang ating anghel, iba-iba ang kulay na ating nagugustuhan. Kaya kung mapasayo ito, depende na sayo kung ano ang kulay na iyong naibigan na pwedeng ilagay. Dahil po sa spiritual po, ang pwedeng magamit sa pampabalot ng mga mutya, itim, pula, puti, may green. Yan po ang mga pwede nating magamit sa mutya na ibalot sa mga mutya. Ayan. Yan kasi po ang studio ko sa mga matagal ko na sa agimat. Yan po ang karamihan na ginagamit sa mga antingero na kulay. Kaya hanggang dito na lang dahil mataas na po yung oras natin. At kung halimbawa man na ito ay mapapusuan ninyo, may number akong iniwan dyan, pwede kayo kumontak sa akin. Tapos mayroon akong Facebook account, Commander Bugtungan, para makita ninyo ang inyong order. Kaya habang maaga pa lang, bago mag-upload, mag-inquire dahil nga mag-uunahan po ang mga kaibigan natin na nangailangan din ng mutya. Hindi na kailangan magpa-reserve dahil kapag magpa-reserve, mayroon ding humahabol. Kaya minsan mabigo ka sa iyong iniibig at inaasam na mga mutya. Kaya yun lang aking masasabi at maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.